Gayong nasa kustodiya na ng International Criminal Court, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano nga ba magiging proseso ng kanyang paglilitis? Nitong Biyernes, sumarap na si Duterte sa initial appearance hearing. Doon kinumpirma ang kanyang pagkakilanlan at ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan. Itinakda rin doon ang petsa ng confirmation of charges hearing. Doon naman tutukuyin kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Kapag isinagawa na ang trial, doon patutunayan ng prosekusyon ang pagkakasala ng akusado. Pagkatapos niyan, batay sa mga ebidensya, hahatulan na ng mga hukom kung guilty o hindi ang akusado. Kung guilty, pwedeng umabot ng 30 taon o kaya life sentence ang parusa sa akusado. Pwede rin siyang utusan ng korte na bayaran ang kanyang mga biktima. Pwede pa rin iapila ng prosekusyon o ng depensa ang hatol ng hukom. Idadaan ito sa appeals chamber na may 5 hukom, kaiba sa mga naging hukom sa paglilitis. Ang kanilang desisyon ang magiging final na hatol sa kaso. Kapag pinagtibay ang hatol at sentensya sa akusado, ikukulong siya sa isang bansang miyembro ng ICC na papayag na doon siya makulong. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.